Tatlong mga senador na sina Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Senator Loren Legarda at Senator Joel Villanueva ang nagtutulak sa systematic reforms sa flood control, waste management at emergency response. Ito ay bunsod ng lumalalang pagbaha at paulit-ulit na mga natural na kalamidad na nagaganap sa bansa, kung saan ayon sa kanila ang mga band-aid solution at kawalan ng pagpapatupad ang nagpapalala sa pagbaha at panganib sa bansa. Sa panig ni Estrada, kanyang muling isinusulong ang paglikha ng isang Department of Disaster Resilience at ang pagtatatag ng mga disaster food banks sa buong bansa. Sa ilalim ng iminumungkahing Disaster Resilience Act, pangungunahan nito ang national at local level system ng pagpaplano sa kalamidad, resilience program at pagbuklo rin ang mga unit ng lokal na pamahalaan upang mapabuti ang long-term plans, koordinasyon at paghahatid ng tulong sa panahon ng mga emerhensya. Habang ang iminumungkahing Disaster Food Bank at Stockpile Act naman ay naglalayong magtatag ng mga calamity-proof na bodega na may laman na pagkain, tubig at mga pang-emerhensyang supply upang mapabilis ang pag-deploy ng tulong. Bukod dito ay nanawagan din si Legarda na mahigpit na ipatupad at sundin ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act upang makaiwas sa pagbara ng mga daluyang tubig na higit na sinisisi sa pagbaha sa mga sentro ng lungsod. Samantala, isinusulong naman ni Villanueva ang isang integrated at coordinated national strategy para sa flood control budget. Bubuuin ito ng Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources at Metropolitan Manila Development Authority. Bukod sa mga lugar sa Metro Manila, ilan pa sa mga karatig na lalawigan nito gaya ng Pampanga at Bulacan ang matagal nang may problema sa hindi humuhupang baha sa ilan sa mga barangay sa naturang lalawigan. Isa sa mga iminumungkahing solusyon ni Bulacan Governor Daniel Fernando sa pagbahang ito ay ang pagtatayo ng Manila Bay Integrated Flood Control Coastal Defense and Expressway Project, kung saan magkakaroon ng expressway sa itaas nito bilang alternatibong ruta pa Bulacan, Pampanga at Bataan. Ang naturang mega dike ay mula Metro Manila hanggang Bataan, kung saan kaniyang hinihimok ang pamahalaan na pabilisin na ang feasibility study ukol dito. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.